Good morning to everyone. Today is October 18, 2025. Our voice of truth this morning is regarding the book of Psalm, chapter 95, verse 6. The word of God says, "Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker." Tandaan mo, yung verse ng 95, verse 6 ng Book of Psalm ay tumutukoy lang doon sa mga tao na mayroong personal relationship with God. The word "come" is the invitation to those people na mayroong real connection to the Father. At dito nga, bibigyan natin diin yung word na worship. Ano po bang ibig sabihin ng word na worship? Yung W is representing the Word of God. Seek ye first the kingdom of God. Everything na magkakaroon ka ng connection sa Diyos is sa pamagitan ng kanyang salita. And Jesus declared also na sinasabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. And the Word of God is our life according to the Bible. And O is representing obedience. Pag ikaw kasi mayroon ng personal relationship with God through the information of His Word, kailangan mo magkaroon ka ng total obedience. Obedience is not talking about your level of understanding, is not talking about your level of achievement, is not talking about your degree of achievement, is talking about your personal submission to the Word of God. And then R is representing righteousness. Life is commanded to everyone people, or to every person, or to every believer, or to every follower na mayroong tinatawag na living in the grace of God. Grace is talking about righteousness in His presence. Because grace also is defending, o magkakaroon tayo ng pagpasakop doon sa kalooban ng Diyos. And then righteousness is come out because you want focus your eyes on things above. And then S is representing servant. As a person na mayroong personal relationship with Christ, ay mayroong tinatawag na servant heart. Hindi mayabang, hindi mapagmalaki, hindi mapagmataas. Servanthood o servant in the time of Christ is wala kang karapatan to say. Wala kang karapatan to suggest. The only way to adapt it, the only way to hold it is to total surrender of your right, of your right to live, or your right to choose. H is honor. Honor your God, honor your relationship to someone. Honor is talking about your lifestyle na nagbigay ba ito ng glory sa Diyos. Kailangan nating makita ito. Kasi pag hindi natin makita yung word na worship sa ating buhay, hindi natin makunik. Totoo ba na mayroon akong relationship kay God? Kaya yung honoring God is your privilege as a child of God. I is instruction.
Nung na-receive mo yung salita ng Diyos, dahil sa salita ng Diyos nagkaroon ka ng instruction, then you have also to empower others through His Word. And according to 2 Timothy 2:2, sabi niya, ang narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkatiwalaan upang ituro naman sa iba. Kaya, paano natin yung iba mang convincing i-worship natin si God kung hindi tayo nagkaroon ng tamang connection sa Diyos? At dito nga sa Psalm 95:6 na nagsasabi, come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker. Tumutukoy lang po ito doon sa mga tao na mayroong real relationship with the Lord. And then, yung instruction, ikaw unang tumanggap, then you pass to someone, according to 2 Timothy 2:2. And then, P is representing prayer. Walang ibang bagay na pinakamalakas na sandata sa mundo, according to the Bible, kundi yung iyong panalangin sa iyong Amang nasa langit. Kaya, kailangan mong lumuhod, let us bow down and worship. Kasama po ang prayer po doon. Ang prayer po ay pagtiwala sa Diyos na lahat ng mayroong kang kailangan ay nasa iyong Ama nasa langit. Ang kailangan mo lang itong i-claim. Kailangan mo lang panghawakan yung kanyang pangako. Nang sabi niya, ang sino mang nasa kanya ay hindi niya pabayaan. Kaya ngayong umaga, bigyan natin din yan, mga magulang at kapatid. Yung Psalm 95:6 at yung word na worship, lagi nating tandaan, word, obedience, righteousness, servant, honor, instruction, prayer. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Pagpalain mo po ang nakarinig ng iyong salita ngayong umaga. Tulungan mo po siya, huwag mo po siyang pabayaan at ingatan na huwag mahawa sa kasakiman ng mundong ito. Bagkots man ay ibigay niya ang kanyang sarili sa iyo at magtiwala at mamuhay ayon sa kalooban kahit marami pang mga tao na nangunguha ng hindi sa kanila. Lord, tulungan mo po kami na huwag kaming mainggit sa kanila dahil mayroon silang kaparusahan na nakagawad na sa kanila. Pagpalain mo po ang mga tao na namumuno sa amin na hindi makasarili, kundi nais nilang paglingkuran kayo at ang aming bayan. Lord, mag-grace ka po ng mga ganitong mga tao at tulungan mo po ang aming mga bayan, mga iba't ibang mga minister na naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo, Diyos. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.